Ano ba yung unity pinag-uusapan natin dito, Martin? 'Di ba? Ano unity pinag-uusapan natin dito? Unity for ayuda? Yun ba yung collective good na sinasabi mo? 'Di ba? I did not sign up for that. Yan yung plataforma ni Leni Robredo. Gawin tayong ayuda nation. Hindi po yan yung gusto namin. At hindi ko alam kung sino sinuportahan mo ng eleksyon, Martin, para isipin na ang collective good dito ay yung ayudahan. So masyado nakakadiri, no? Na parang for this guy to talk about unity, eneme, ganyan. I really want to dedicate this first half of our life in emphasizing kung gaano binaboy ni Martin Romualdez ang House of Representatives. And the representatives sitting now in Congress, you are all enablers. This is how you want the 19th Congress to be remembered? Wala kayong respeto sa batas, wala kayong respeto sa tamang sa due process. Anyway, ayun. Di ba of course, nag-resign si Inday. Actually, ito medyo matagal na to na At saka paulit-ulit na to sinasabi ni Martin Romualdez. Paulit-ulit niya na itong sinasabi. Pero I felt that it's very important to address this guy. Kasi talagang sobrang fraud nito ni Martin Romualdez eh. Sobrang nakakairita. Sobrang nakakairita. Simply because, yung tindi ng pagsisinungaling nila sa mga tao na kunwari nagki-care sila, alam mo yon, kunwari sympathetic sila sa plight ng mga tao. And I know that I know that a lot of people can really get the true message. Ayun. Guys, ang cute atong bait. Cute talaga. Oh, minsan pangit lang yung light ko, no? No, Alma. Thank you din sa pasel. Nagkita kasi kami sa Hong Kong ni Alma. Ayan. Actually, cute to si Alma. Siya ang cute. Siya ang tunay na cute. Ayun. Ayun. Maisog HK. Keep safe, everyone. Ayun. Balik tayo kay Martin, sobrang nakakairita lang kasi na paulit-ulit na sinasabi nito ni Martin at ginagaslight niya yung buong sambayan ng Pilipino. Dahil sa pagsasabi na hindi, magkaisa na lang tayo, yung isipin na lang natin, dami-daming problema ng bansa, yung mga ganun-ganon. Alam niyo, sa totoo lang, pagka nire-real talk tayo ni Sas, if change is really going to happen, so, ang depressing, sa totoo lang, nung real talk ni Sas, di ba? Kasi ang conservative nung pinanggagalingan niya, di ba na, ihanda na natin yung mga sarili-sarili natin sa 6 years na BBM presidency, yung mga ganyan. Baka walang significant change na mangyari, titiisin natin to hanggang 2028, yung mga ganong echos. So that means, ang best shot natin is really to vote wisely sa 2025 and 2028. I understand some people are getting really impatient, no? Kasi, yung iba laban na talaga eh. 'Di ba? Yung iba wait and see, yung iba talagang just waiting for a call. Ganun lang rin yung iniintay. Ako kasi, I always wanted to focus on what I can do now. And I think it's very important na tayo sa ngayon na sensitive at alam kung ano ang nangyayari. We have to take our responsibility seriously. And that is to educate everyone. Make everyone understand what is going on. Kasi, we cannot really, move for a massive action, a change that we all dream of, kung hindi tayo masasabayan ng tao. And it may be cheesy, but the truth is, kailangan talaga natin ng matalinong mamamayan in order for us to really initiate a worthy change, a meaningful change. Ganon. Kasi otherwise, kapag kunwari, pinagana lang natin ng pinagana yung emosyon natin, what's gonna happen? It's just gonna be another 1986 event. Iroromansa yung event, gagamitin sa kung ano-anong parang modelo ng katukmulan, ganyan. Pero wala naman talagang significant na binago sa lipunan natin, sa gobyerno natin. At higit sa lahat, wala naman talagang significant na binago sa buhay ng mga Pilipino.
Kanina nga may nag-send sa'kin ng may nag-send sa'kin ng ranking yung quality of life. Si Oshat yata yung nag-send sa'kin. Sabi niya, "Ano ba naman 'to, Miss Joey, we are not even in the top 90s." Yun sa buong mundo 'no, yung top mga quality of life ng iba't ibang bansa, quality of living. Sabi niya, "Putya yung India na naglalaba sa ilog na may mga gerbox, mas mataas pa rin yung ranking nila kaysa sa atin." 'Di ba, yung ibang mga bansa na pinandidirihan natin, if we are going to be ranked, taking into consideration yung different factors sa uri ng buhay na meron dito sa Pilipinas, bagsak pa rin tayo. Alam mo yun? Ang baba pa rin ng natin, ang baba pa rin ng ranking natin. Kasi hindi talaga nag-i-improve yung quality ng buhay dito sa atin. And we should not be okay with that. And so I want to go back to this guy na nanloloko ng isipan ng mga tao. Sabi niya, ayan, yung upcoming SONA raw will be a crucial moment for unity. It is a time to reflect on our progress, address challenges, and outline our vision for the future. Our constituents deserve to see their leaders united and focus on the collective good. Unity and collaboration will continue to guide us forward. Kung hindi ka nag-iisip, yung sinabi ni Martin, parang okay di ba? Parang okay, ganon. But you know, we are being fooled by these people for decades already. Kagaya nung ni Chris Aquino at saka ng mga Marcos, 'di ba? Yung kunwari galit na galit si yung I think kaya yung tinanggal ni Chris Aquino yung video niya ng dilaw. Yung dilaw is the color, yung ganyan-ganyan. Yung tapos yung parang very talaga, yung tell-all video niya nung March 2021. I think kaya yung tinanggal kasi talagang hindi na nila ma-redeem yung dilaw. Yung word na dilaw. Talagang naging na siya, naging derogatory na talaga yung tingin ng mga tao pag sinabi mong dilaw. Ganon. And I think that video was an attempt of Chris Aquino to revive the fire of Yellows. And unfortunately, it failed. So that is why they removed it. Pero nakita niyo yung nakita niyo yung capability of these people to fool the people just so they can get a political clout. And yun din yung ginagawa ni Martin Romualdez ngayon na parang what he's doing is buying the support of everyone. Because he has he holds the power of the purse. He tries to buy everyone through projects and funding in order to gather support around him. Diba? And sa totoo lang, sa aspetong yun, successful si Martin Romualdez na i-rally yung mga kongresista sa paligid niya. Kasi wala silang choice Gusto mo ng ospital? Himudpet ka kay Martin para magkaroon ng funding ng ospital mo. Gusto mo ng school? Sige, himudpet ka dyan kay Martin para may project ka. Gusto mo ng road, ng project, ng tulay, ng ganyan-ganyan? Himudpet ka kay Martin para magkaroon ka ng project. Ganyan. And, what is worse is that the 19th Congress designed a budget with 500 billion social amelioration program. And I have discussed this in the past na ang dali kasing i-corrupt ng ayuda Wala naman tayong yung sistema na kung saan mabavalidate natin na yung mga ayuda ay mapupunta talaga sa mga tao. Ngayon, ayan, si Tita Rose being short, ayan. Yung clip niya mamaya, pag-usapan natin. Ayun. Maganda yung clip ni Tita Bing Teka. Ayun, tatapusin ko lang to, Tita Rose. Tapos, ngayon, yung pag-gather ng pirma, that's the fastest way you can download the money And like I said, ang dali-dali ng challenge ko dito. Ang pa-challenge ko, doon sa sobrang daming binigyan nyo ng tig sa 10,000 piso, ilang buwan nyo nang ginagawa yung yung bagong Pilipinas Servicio Fair, kung saan nagpapamudmud kayo ng pera kung saan-saan. Bakit walang mga nagka-come forward, nagpapasalamat dahil nagbago ang buhay nila sa 10,000 ibinigay ninyo? Diba? Kasi either yung mga deserve na makatanggap ng pera, hindi talaga 10,000 ang nakuha nila. Diba? Kaya hindi sila proud doon sa 10,000 tinutukoy ninyo. Pagkatapos, yung naka-receive ng 10,000,
hindi naman talaga sila dapat maka-receive ng 10,000. So kaya hindi rin sila nagsasalita. Dalawang bagay lang po yan eh. Ganun lang yan kasimple. Now, Martin Romualdez made ayuda a national policy. At dahil na weak ang kanyang pinsan, inadapt na lang niya kung ano ang gustong mangyari nito ni Martin, no? Na ayudahan talaga na lang, kaliwat kanan, ayudahan na lang tayo ng ayudahan, di ba? Ganun na lang yung ganun na lang yung tema ng buhay natin. Ganyan. So, since panay ganun lang yung mga naiisip ni Martin na na pamamaraan para, kasi he's talking about collective good eh, di ba? Sabi niya, mag-unite na lang tayo for collective good, ganyan-ganyan. Okay? Ano na ba ang ginawa ng Kongreso that actually promoted collective good? Collective good is if you're going to fucking fix public services and utilities. Public good pagka sinugurado ninyo na affordable ang tubig at kuryente sa lahat ng mga Pilipino. Public good kapag isinaayos nyo ang serbisyo ng gobyerno na dapat makaka-receive ang lahat ng mga Pilipino in a very uniformed and standard manner. Yun ba yung mga public good na pinag-uusapan natin? Have you done anything to repair those? Diba? Ang ginawa kasi ni Martin, ginawa niya na every time na may problema, yun ang gusto niya solusyonan via ayuda, 'di ba? Diyos me. Sabi nila 90 billion PhilHealth Fund talakayin po. Ano yan eh, tawag dito, I think ako inaabangan kasi sa 90 billion na ito yung na-overcollect, 'di ba? Tapos they wanted to use it for some noble purposes. Tama ba, Len? Ayun. Actually, nagbanta na dyan si Attorney Harry Roque. Sinabi ni Attorney Harry Roque na babantayan niya talaga yan. At talagang kakasuhan ng mga dapat kasuhan. At talagang ginawa niyang life mission, no? To protect the PhilHealth funds from being used to, from being used to things that are not authorized by law. Ayun. So, yun. So, anyway, yun. Ate Joey, dapat start ng local campaign. Lahat itanong sa mga congressman kung isusulong ba nila ang pagtanggal ng MOOE at transparency. You know, this is a good idea, no? It should be an election question. It should be an election question. Ngayon, kapag hindi sumagot yung kongresista, alam na natin, di ba? Alam na natin. So ngayon, itong si Tambi, niloloko niya ang sambayan ng Pilipino by saying na, ay, hindi kailangan mag-unite tayo, ay, hindi kailangan mag-ano tayo, ganyan-ganyan. Unang-una, ikaw, Martin, you do not know your job. In fact, ilang beses mo na ino-overstep ang trabaho ng pinsan mo. You are acting like an executive. And for some reason, hindi rin namin alam kung bakit meron kang say kung saan dapat mapupunta ang mga pondo at ang pera ng bayan. 'Di ba? There is something wrong doon sa yung, for example, yung paano napupondohan yung mga nasaan program funds. Bakit siya napupondohan ng ganun-ganun lang? 'Di ba? I'm sure hindi ka mag-isa dito. I'm sure kasama dito yung pinsan mo. But there are, because your partnership with your pinsan, with BBM, had been so intimate that you are actually being caught several times na nag-overstep ka, na feeling executive ka. Ayun. And so wala na talagang linya between the executive and the legislative, no? And I think the most offensive part of Martin Romualdez' existence is yung fact na kung makapagsalita ka ng unity, ganyan, kasi dapat magkaisa tayo, ganyan-ganyan. Guys, si Martin Romualdez ay House Speaker, okay? Ang House of Representatives ay dapat nagre-representa ng mga interest ng mga kanya-kanyang lalawigan sa buong Pilipinas. Ang House of Representatives is a house of great debates. Sa totoo lang po, sa mga certain topics, sa mga certain issues na linalabas dyan sa House of Representatives, hindi nga kayo dapat siya nagkakaisa eh. Sa totoo lang. Dapat ang trabaho nyo dyan is to really find a compromise.
At hindi ko alam na parang, kasi yung ano, yung mga, hindi kasi nakakaalam kung paano nagfa-function itong House of Representative. Yung unity po kasi na word, napaka-general nito. And, you know, if it is done correctly, it can really, move mountains. Yung unity na yan. But it has to be very, very important. Ano ba yung unity pinag-uusapan natin dito, Martin? 'Di ba? Ano unity pinag-uusapan natin dito? Unity for ayuda? Yun ba yung collective good na sinasabi mo? 'Di ba? I did not sign up for that. Yan yung plataforma ni Leni Robredo. Gawin tayong ayuda nation. Hindi po yan yung gusto namin. At hindi ko alam kung sino sinuportahan mo ng eleksyon, Martin, para isipin na ang collective good dito ay yung ayudahan. 'Di ba? So, masyado nakakadiri, no? Na parang for this guy to talk about unity, ineme, ganyan. Actually, ikaw, sa House Speaker ka lang. In fact, ang trabaho mo is i-make sure na mapupunta yung mga tao sa mga kanya-kanya nilang mga committees, makapag-assign ng mga tamang tao para sa mga iba't ibang mga committees na magdi-deal sa mga iba't ibang legislative agenda and policies. And in fact, kung meron kang delikadesang tao, you actually let your you should actually let congressmen to push for their own agenda and see if it can be balanced out with other representatives. Kaso nga lang kasi, dahil nga rin, siguro, gawa rin talaga ng pangit yung sistema natin, ang nangyari kasi, suportahan niyo ako, pag sinuportahan niyo ako, may project kayo, may funding kayo. At wag mo kaming bullshitin dito kasi may patunay kami. Yung pinsan mo mismo, si Senator Amy mismo, iwinasiwas niya sa pagmumukha mo na yung chief of staff mo nag-o-offer ng 20 million sa mga congressman na susuporta sa Peking Initiative. Eh, hindi naman dyan lang magtatapos yun. Diba? In the first place, why do representatives would have to rally around you? If they are supporting the House of Representatives as an institution, why do they have to rally around you? Diba? All they need to do is to rally around the institution. You are not the institution. Pero kasi nga, since ginawa mo na bait ang projects at saka mga funds, ang mga congressmen, syempre kapag ang layunin ng mga yan, masulong ang welfare ng kanilang mga constituents eh. Wala silang choice kundi sumunod sa sayaw mo. But what I can't understand is, alam ko maraming mga kongresista na talagang walang magawa, sumusunod lang sa tugtog. What is so frustrating for me dito sa House of Representatives ay dapat yung Congress, kung ilan mang kayong nandyan na merong konsensya, tanggalin nyo na si Tambi! Ano ba yan? Ang dami ko naririnig ng mga kongresista na parang, wala naman kasing choice kasi kailangan ng budget, so kailangan tutugtog ka na lang sa sayaw, ganyan. Ilan ba yung mga ganyan na parang walang magawa, eme, ganyan. Bakit hindi kayo magsama-sama para palitan si Tambi? Para ibalik yung honor sa House of Representatives. Kasi sa totoo lang, I call bullshit dun sa mga nagsasabi na wala mong magawa kasi tawag dito, kailangan lang sumunod sa ganyan. Kasi otherwise, wala kang budget. Well, just like what happened to Pulong, 'di ba? Iniipit ngayon si Pulong. Hindi siya binibigyan ng budget at hindi fina-fund yung mga projects na associated sa Davao. Ganon. But ang sa akin lang is that I think kung yung mga kongresistang nakikinig diyan, I know you want to be remembered as a good statesman. Wala na pong debate sa House of Representatives. Kanya-kanya na lang po kayong palabas. Is this how you want 19th Congress to be remembered? Diba? Gusto niyo po bang maalala ang 19th Congress sa ganitong pamamaraan? Wala kayong inintindi kundi ayuda? Diba? So, yung mga nagsasabi dyan na na hindi, magaling well, usually mga, naman yan yung mga blind supporters yung mga nagsasabi niyan eh. Yung mga blind supporters yung nagsasabi niya na, hindi, okay pa naman yung government, tama naman yung unity, ganyan. Actually, sa Congress po, mali yun. Kasi hindi naman dapat nag-unite yung mga kongresistang yan eh. Dapat, kung 300 plus sila, it should be 300 plus independent votes. Diba? Although may mga voting blocks yung mga yan.
may mga voting blocks yung mga yan, there must be a line that has to be drawn when it comes to shaping the policies. Putang ina, yung mga, ang tawag dito, yung makabayad block, KPL, ACT Teachers Party List, Gabriela, and, ito nga ba sila? Kabag, Kabataan Party List, ACT Teachers, Gabriela, sino yung B? Wala nang B hindi naman pumasok yung bayan muna di ba? No, they you are going to unite with them, really? Is that a meaningful unity? Ito same group na nag-a-apologize parate sa mga atrocities ng CPP, NPA, NDF. You want to unite with them? Ang ginawa ni Martin Romualdez, binulag niya ang House of Representatives at wala na silang kinikilalang prinsipyo. Pera-pera na lang talaga. Diba? You can maintain certain relationship sa mga sa mga colleagues niyo diyan sa House of Representatives. To certain extent, merong unity, no? Unity na you unite in respecting the institution and the values that it promotes, which is upholding democracy. Wala nang demokrasya sa Congress. Wala nang demokrasya sa Congress. Asan ang debate dyan? Lahat kayo nag-a-agree na sa mga gusto nyong gawin. Tanggalin natin prangkisa ng SMNI. Di sige, go, tara. Mag-amend tayo ng Constitution. Sige, tara. Who's opposing? Even the great Marcoleta is blinded by that Peking initiative. Diba? Well, I really want to dedicate this first half of our life in emphasizing kung gaano binaboy ni Martin Romualdez ang House of Representatives and the representatives sitting now in Congress. You are all enablers. This is how you want the 19th Congress to be remembered? Wala kayong respeto sa batas, wala kayong respeto sa tamang process, sa due process, 'di ba? Ayun. Totoo. Ayun. Sabi ni Tita Eats, collected good if they listen also to opposing opinions, not Gorgor Nation. Correct! Di ba may mga balita pa nga na parang sa SONA daw, hindi po pwede yung mga merong anti-government sentiments na mga t-shirt. Yung mga ganon. I'm not so sure if it's if it's really legit. Kasi parang, I don't think kahit sobrang salbahe naman ng gobyerno to, I don't think they allow something like that to happen, na bawal na mag-statement shirts or whatnot, ganyan-ganyan. Ayun. Unity and corruption, sabi ni si Haya. Ayan. Ayun na. Sabi ni, Senate is the same, controlled by the executive. Bato just admitted that the executive requested for the PNP bill to be passed, and when he pushed, it did. Then BBM vetoed it. Taro! Taro! Oo, narinig ko kay interview niya kay Ted Filon eh. Wala nang unity. I think the real unity is when you support each other's advocacy. 'Di ba? Yung mga pinaglalaban. And that was your battle cry during the campaign. 'Di ba? Si Inday Sara, napakasimple lang ng campaign ni Inday Sara eh. Gusto niyang tapusin ang CPP, NPA, NDF. Gusto niyang maging mandatory ang military service sa mga kabataan. Yun lang yung pangako ni Inday eh. And that basically is the reason kung bakit siya nag-request ng confidential funds. But what did Martin Romualdez do? Dinimonize nyo si Inday Sara at hindi nyo sinuportahan yung advokasya niya. Na mga putang ina ninyo, sinakyan nyo naman nung eleksyon para makuha nyo ang suporta ng mga supporters ni Inday Sara. Pagkatapos,
Nung singilan na sa unity, nung singilan na doon sa mga suporta, kasi when you say unity, no, you support each other. You are one and you support each other. Yun ang unity. You support each other in in your advocacy and whatever it is that you are fighting for. Sinuportahan mo bang tukmol ka si Inday Sara doon sa kanyang mga advokasya? Hindi. 'Di ba? Instead, dinemonize nyo si Inday Sara diyan sa confidential funds na yan. You know exactly kung saan gagamitin ni Inday Sara yan. And up until now, yung mga idiots na tanong ng tanong tungkol sa confidential fund ni Inday Sara, kung paano to ginastos and whatnot, you have the report with you. The Senate President have the, yung confidential fund kasi, the way it is liquidated, kailangan mag-submit ng report nung head of agency na nagkaroon ng confidential funds. And in this case, office ni Inday Sara yon. So yung office ni Inday Sara, kailangan mag-submit ng report ng expenditure ng confidential fund sa President, sa House Speaker, sa Senate President, at sa COA. 4 yung reports na kailangan niyang pagsendan. Now, this stupidity goes on every day. Galit na galit ang mga tao na hindi raw nila alam kung paano ginastos ang confidential fund ni Inday Sara. When in fact, itong 4 na to, alam nyo kung paano dahil nag-submit ng report sa inyo. Did you ever support Inday Sara or at least say na yeah, she submitted the report. There should be no issue. I saw the report and how it was expended. So there should be nothing, there should be no issue. Hindi nyo na nga sinuportahan doon sa confidential fund niya. Deliberately, you are not clearing the issue in order for the confidential fund issue to to stick sa image ni Inday Sara. 'Di ba? Diyos ko, hanggang ngayon, yung mga tatanga-tanga na galit kay Inday Sara, hanggang ngayon yan pa rin ang issue niya, confidential fund pa rin. Shelo Magno, na nakapag-aral naman, di ko alam. Diyos ko ma'am, ano ba naman yan? May PhD pa kayo. Sa akin kasi, sobrang fake ng mga concern sa public funds. Ay, hindi kasi pera ng bayan yun yung ginagastos si Sarah Confident. Pera ng bayan, lul, tangina. Concern ka dyan, merong reportorial requirements yan. Yung MOOE ng House of Representatives at saka ng Senate, wala. Hindi ka concerned? Diba? Diyan ako nabubisit doon sa mga sa mga may PhD pero hindi naman talaga critical. Tapos ginagamit nila yung credentials nila in order to push for their political narrative. That's Shelo Magno. Hindi po kayo honest. As part of academe and as someone na pag-aral ng mataas, it is your duty na mas maging critical kaysa sa amin. Diba? O ba't ka sa confidential fund ka lang may Inday Sara galit? Lul. Diba? Tigilan niyo ako, ma'am. Ayun. So, yun. So, anyway, kitang-kita rin naman, yung nangyayari sa Congress, actually nangyayari rin naman sa Senate yan eh. 'Di ba? Hinahayaan nila si Risa Ontiveros na, 'di ba? To use the Senate para do sa mga propaganda nila. Ayun. So, yun. Sabi ni Annalyn Corpus, providing sustainable job is more important kaysa ayuda na easy solution sa mga politiko ng gobyerno natin. Why work hard nga naman? Mga Pilipino ay okay na sa konting limos na galing din sa tax. Sabi ni Rio Aduyaduy, para sa akin kung ginamit ang 500 billion para sa industrialization, bawat distrito makakatulong pa sa agri-production processing or whatever na makakapagtrabaho ang mga nasa probinsya, 1.5 billion every district. True! Putang ina nga yung problema. Anong problema ng nanay ko? Yung kamatis 190 pesos per kilo. Pagkatapos we have months wherein tinatapon natin ang kamatis. 'Di ba? Saklap, 'di ba? Sabi ni Jorge Roses, I had feeling na si Inday at yung mga kaalyado niya sa Congress will pull something sa SONA, like what happened to Speaker Alvarez. Sana nga. Sana. I really hope so. I really hope so. Ayun. Sabi ni Holly, Duterte SONA is formal work attire. Walang pabonggahan na galing sa kinamkam ng taong bayan. Correct. Kasi kung maalala nyo, yung SONA nung panahon ni Pinoy, naging para siyang red carpet event eh. 'Di ba? Yung talagang
Talagang pasyon na pasyon talaga yung mga asawa tsaka mga jowa ng mga kongresista, gano'n. Pagkatapos eventually, ano 'no, ang tawag dito, nung panahon ni PRRD naging tinone down talaga yung ano na yun, nawala yung gano'ng artihan, ayun. Sabi ni Brian Rivera, humihingi siya ng confi fund, binigyan naman, hindi niya mai-defend, kasalanan pa ni BBM. Brian Rivera, binigyan siya ng confi fund. Before siya bigyan ng confi fund ni BBM, na-defend niya na kay BBM yun. Okay? Na-defend niya na yun. At saka yung sinasabi niya na hindi niya ma-defend, no, she's defending it. Gagamitin nga yan para sa anti-insurgency at saka sa ano, sa paglalabi niya ng ano, mandatory ROTC. And-explain niya na yan, Brian, hindi niyo lang pinapakinggan. Pagkatapos yung kasalanan ni BBM, yes, kasalanan ni PBBM. Ito yung sa 125 million ha, kasi siya yung nag-allow nun eh. Only BBM's approval is needed for her to get that. Ngayon, Brian Rivera, kung talagang concerned kayo sa 125 million, at kung talagang naniniwala kayo na dapat hindi nagkaroon ng 125 million si Inday noong 2022 na confidential fund, bakit hindi kayo nagagalit kay BBM? Eh siya yung nag-approve nun. Diba? Now, Brian Rivera, would you like to go up? Kasi pwede natin pag-usapan tong confidential fund na to. Kasi hindi naman naiintindihan yung issue eh. Pinaghahalo nyo yung confidential fund na ni-request ni Inday na inabandon rin niya eventually dahil hindi nga siya nakakuha ng suporta sa House of Representatives. And the 125 million confidential fund na ni-request niya kay BBM na inaprubahan ni BBM. Magkaibang proseso yun, tanga. Would you like to go up? Pwede natin pag-usapan yan. Kasi sa totoo lang, I'm really getting so tired about that. Meron akong content niya sa TikTok eh, in-explain ko yung sa confidential fund. Hindi ko magets kung bakit ayaw niyong intindihin to. Hindi ko magets kung bakit hindi niyo maget yung part na confidential, yung confidential fund. If you really want to know how the 125 million was spent, ba't di niyo kulitin si Tambi? O di kaya si Mig Zubiri? O di kaya si BBM? Kasi nasa kanila yung report kung paano yung ginastos. Why are you not looking at the problem holistically? That is a sign of black propaganda. You're not really out here to discuss or to educate yourself or to fight for something. You just want to ruin Inday Sara. You just want to throw mud at Inday Sara. Madali kayong mahuli, sa totoo lang. Madali kayong mahuli na idiot lang kayo or nagba-black propaganda lang kayo. If you are truly concerned do sa confidential fund, then you're going to look at all public funds nature. Hindi lang yung confidential fund. Hindi lang yung confidential fund. Sabi rin ni Jeffy Nat, mas malalim pa na dahilan si VP Sara kung bakit siya umalis ng DepEd. Ayaw lang niya magsalita, pero di na niya masikrumura nangyayari sa admin ni Bangag. Well, ako I am hoping that Inday Sara will tell the truth. That is something that she owes to the people. That is something that she owes to the people. Madam, I know the right time will come, but I hope that you're, I hope that you know. Well, I'm pretty sure you know. That you owe the truth to us. Kasi ang daming teachers na broken-hearted talaga nung umalis ka dyan eh. So at the proper time, at the right time, we hope that you're gonna tell the truth about dun sa pagre-resign niya sa DepEd. Sabi ni Tita Helsie, ako Joey, visit na ako dyan sa BBM administration na yan. Masakit ang loob ko dahil si PRD, he makes our country better. BBM administration, ginutay niya. Totoo. Sabi ni Alin Bravo, bakit hindi na lang si Inday mag-post mismo about sa fund na iyan para yung mga nagdadadakdak tumahimik? Because even her is not allowed to do so. Hindi ano yun eh. Kasi kaya nga confidential yun kasi mayroong mga security aspect yan eh. May mga confidential aspect yan eh. She's not the one who's going to say that this is not confidential anymore. So hindi pwedeng gawin yun ni Inday, Alin. Vice President lang siya, may mas mataas sa kanya. Then why not BBM? Then BBM can declare, oh okay, I look at Inday's report. I don't think there is any security or confidentiality or privileged information that are going to be compromised here. So I'm going to reveal the report of Inday. Hindi naman si Inday yung magsasabi nun eh, kung hindi na confidential yung hindi na confidential or privileged yung report niya. Ayun.
Sabi ni Tita Rose, ni Ate Rose, Shelo Magno ngakak sa confi funds ni Inday at tahimik naman sa ayuda project ng government at yung mga unprogrammed funds. And I do not hear her talking about other low-lying fruits pagdating sa funds transparency. Ang gusto niya maging transparent, yung isang bagay na hindi naman talaga dapat transparent. Confidential nga eh. Pero yung mga bagay na dapat transparent, ayaw niyang galawin. Eh yung MOO, hindi naman siya by its nature, hindi naman siya confidential dapat. Pero ginawang confidential ng House of Representatives at saka Senate. 'Di ba? Ay, ito, sige, sabihin lang natin yung yung designated survivor. Okay. Yung very quick lang, before tayo magpunta dun sa Pogo. Teka lang ha. Ang tawag dito? Kasi di ba hindi a-attend si Inday ng SONA? Hindi a-attend si Inday ng SONA. So ngayon, tinanong siya. Panoorin lang natin yung video very quick. Ito. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Kasi mo attend ka sa SONA. Ayan, okay. So sabi niya, no, I will not attend the SONA. I'm going to appoint myself as the designated survivor. Okay. First and foremost, there's no such thing as designated survivor sa Pilipinas. Sa atin, meron tayong succession, line of succession. Okay? Meron tayong line of succession. So, yun ang ifa-follow. Ganon. Yung, paano yung succession yan kung sakaling magkaroon ng merong pangyayaring hindi maganda. Ayun. So, anyway, ano yung naging unang reaction nila? Ang unang reaction nila is that, uy, threat yan. Kasi yung designated survivor, actually pinanood ko yan, favorite ko yan dati yung nung kasagsagan yung designated survivor. Napanood ko yan. Yung designated survivor kasi, sa US, merong isang official who is a designated survivor. The designated survivor is not allowed to join the entire government kapag nagkaroon ng mga State of the Nation kinembot. Ayun. So kasi syempre, pagka kunwari yung SONA, ganyan, lahat ng branches of government would be there. 'Di ba? 'Di ba? So si lang yung si Keith Sutherland, siya yung inappoint na designated survivor. You know, Keith Sutherland there, yung character ni Keith doon, ang tawag dito, siya, outside de Colombo siya, politically. Ganun, yung hindi siya masyadong bet. Hindi siya masyadong bet. So, siya yung na-outside de Colombo. Siya yung na-outside de Colombo. So, yung designated survivor, parang lang yan, yung parang, for compliance purposes, sige, mag-appoint tayo ng isa, ganyan. So, usually, ang ina-appoint nila dyan, yung hindi nila masyadong bet. Gano'n. So, ganun yung character ni na parang dahil hindi siya masyadong paborito, ganyan. Hindi siya masyadong, parang napaka-lame lang ng office niya, ganyan. So, ito lang yung kanyang, yung government post niya is parang housing sa US, ganun. Parang housing inembot yung niya, yung position niya. So, siya as designated survivor. Ang nangyari, binomba yung yung pagtitipon. Kung saan nandun yung presidente, vice president, at saka lahat ng mga congressmen, lahat ng senators, talagang nawala silang lahat. So, the designated survivor becomes the president doon sa Grabe sa drama, 'di ba? Grabe sa drama. So ngayon, let us analyze the logic behind it. Okay? Ang una nilang reaction is this a threat? Okay? Hala, si Inday Sara, dapat hindi siya nagsasalita ng ganyan kasi it will be taken as a threat. Ganyan. Unang-una, wala namang designated survivor sa Pilipinas. Why do you think it is a threat? Diba? Why do you think it is a threat? It's not a threat. Diba? Paano niyo sinasabi na paano niyo nasabi na nagsi-threat siya? Tapos, at the same time, sasabihin nila na Inday Sara is watching too much Netflix. Ganyan. Actually, when they say that, boomerang yung statement na yon. Kasi pag sinabi mo na, oh, you're watching too much Netflix, ganyan-ganyan. O, alam mo naman palang sa Netflix lang galing yung idea na yun eh. Bakit mo iisipin na threat siya when in fact, it is just an American series? Diba? So, ibig sabihin, ikaw yung watching too much Netflix. Kasi bakit mo iniisip ng Philippines is an extended episode of Designated Survivor, the series? Diba? So, ibig sabihin, ikaw nakikita niyo yung point? And I think,
si Inday Sara, nung nag-joke siya about it, she thought about it carefully. Hindi yun yung parang spur of the moment na joke. Gusto niya talagang pagmukaing pinaglaruan niya talaga yung mga little minds ng mga kongresista, ng mga anti-Duterte, ganyan. Kasi talagang grabe yung media, designated survivor. Talagang lahat sila, hindi makatiis sa pag-usapan yung designated survivor eh. Kating-kati sila. It did only prove na ganun nagmamatter si Inday. That if she's going to say a joke, they are willing to take it seriously and make fool of themselves along the way. Kasi sa totoo lang, pagka tiningnan mo yung mga reaction, yung Joel Chua, di ba parang may statement siya na dapat careful si Inday, hindi siya dapat nagsasalita ng ganito, ineme. She should not, dapat she should watch less Netflix, ganyan-ganyan. Alam mo pa lang sa Netflix lang yun eh. Di ba? Ba't ka nag-i-imagine na Philippines is going to be an extended episode of Designated Survivor? Eh, unang-una, wala man ang Designated Survivor sa Pilipinas. Di ba? If you cannot take that joke as a joke, then something is seriously wrong with you. Diba? And I think Inday beautifully, executed this this remark. Nung parang naisip ko rin na parang, oo, kasi yung mga, pagka kunwari, hindi ka masyadong critical, iisipin mo, nagsi-threat ba si Inday? No, of course, it is not a threat. How can that be a threat? There's no designated survivor in the Philippines. If there is a designated survivor in the Philippines, if that concept exists in the Philippines, siguro pwedeng pumasang threat yan. Kasi wala namang ganun. Wala namang ganun sa Pilipinas. Okay. So ngayon, pag sinabi na, naku, Inday Sara, dapat hindi ka nagaganyan kasi dapat, yung time mo, wag mo i-ano sa kakapanood ng Netflix, ganyan-ganyan. Parang, ba't ka nag-worry? Alam mo namang Netflix lang pala yun. Ba't nag-philosophize ka pa ng bonggang-bongga dyan? Alam mo pala sa Netflix lang galing yun. Diba? So ngayon, kapag nag-react ka and you did not take what Inday said as a joke, lalabas yung kung gaano kaluwag yung tornilyo mo sa utak. See? Actually, strategy yan ni PRRD eh. Diba? Strategy yan ni PRRD, yung mga ganyan. Oo. Si Kuyang Ibi raw hindi siya makakaakyat kasi nasa labas siya. Ayan. Nasa labas siya. Hindi ko rin alam kung darating si Sas ha. Nagbigay lang ako ng link pero hindi ko sure. Ayun. Ayun. So, ngayon, either way, alam talaga natin na pinaglalaruan lang talaga ni Inday yung mga detractors niya. If you're not going to take that joke as a joke, and you're going to bring it somewhere, like yung threat narrative. Nagsi-threat ba si Inday? Ganyan-ganyan, nagsi-threat. Bakit siya mag-threat? Eh, wala namang designated survivor sa Pilipinas. Diba? O pagkatapos yung parang, si Inday masyadong nag-i-imagine, ang dami-daming ganyan-ganyan, parang, dapat ganito, dapat. Uy, alam mo pala sa Netflix lang galing yun eh. Bakit apektado ka? Diba? Walang labas eh. It's a gotcha moment. It is a joke designed to catch them all. Diba? Kasi yung mga nagsalitaan. Kasi yung mga nagpuputak dyan sa designated survivor na yan, yung mga tanga. Diba? Yan yung mga bobo. Ayun. Ayun. Brian Travera, gusto mo bang umakyat? Actually, napatunayan na namin, Brian, na ikaw yung tatanga-tanga eh. Ayun. Ayun yung link ha. O, umakyat ka na. Bilis. Pag-usapan natin yung confidential. I can talk about it, for 8 hours. Bilis. At makikinig ako doon sa mga issues mo sa confidential fund ni Inday. Ang problema kasi yung mga gumagamit ng confidential fund issue na yan yung mga tanga eh. Yung mga hindi nakakaintindi ng mga burokrasya, hindi nakakaintindi ng proseso. Ayun. budget na si Hidayah. Sabi, huwag mo nang patulang Bryant na yan. Ang tanga ay tanga. Ang bobo ay bobo talaga. Hindi, i-highlight natin. Ayun.
Sabi ni Alan Gonzalez, first SONA, yung damit na sinuot ni VP Inday, hiram. Pati yata second SONA, yun palang di nila nakuha yung message ni VP Inday na hinay-hinay sa gastos ng pera ng bayan. Di nyo pera yan. True. Ayun. Si Sas, hindi ko alam. Hindi ko lang alam. Baka gumimik kasi eh. Ayun. So anyway, yun yung comment ko doon sa designated survivor na yun. Yung sa designated survivor issue. Ano talaga? Talagang, ano, US Capitol yung, US Capitol yung binomba. Yeah. Ayun. Sabi ni Piling Profesora Channel, si Praning 7% sa Mindanao, 12% sa Visayas, at Cebu, -8 sa Bohol, 13 na lang sa Bohol, 5% sa Tondo, Manila, pa Inodoro na. Talaga? Sang report yan? Sabi ni Brian Rivera, bakit naman kasi pinapatulan pa si Sarah? Panay joke lang naman ang mga sinasabi. Oh nga. So, bakit kayo affected? That's also my question. Bakit kayo affected? Bakit hindi kayo makatiis na mag-comment pag nagsalita si Inday? Pag binuka ni Inday ang bibig niya, ba't hindi kayo makatiis? Ano? Sagot. Kasi hindi nyo kaya. Diba? Kasi hindi nyo kayang hindi patulan si Inday. She's just too powerful and too popular to be disregarded. Kaya pati yung mga joke niya, kailangan magre-react kayo, 'di ba? Ganun. Sabi ni Holyfield Gersa, and she is appointed by the Constitution itself to be the designated survivor. Tapos magpapahiring daw ang isang congressman para doon. True! Diba? Diyos me! Miss Joey, pati si Kiko Maching sumausaw at si Trililing sa joke ni VP Sara. Si Kiko Pangilinan naman, mahilig sumausaw-sausaw yan sa issue pagka binalikan mo. Ganun yan si Kiko Pangilinan. Ang hilig magpupuputak. Tapos ang hilig alam mo yun, ang hilig niyang magpaka-relatable kasi di talaga bagay. Sa totoo lang. So, pamukha namin sa inyo na si BBM is watching too much concerts. Kayo talaga double standard. Actually, yun nga, yung sinasabi nila na Inday is watching too much Netflix. Na parang, alam niyo naman palang Netflix eh. Ba't kayo affected? Diba? Nakukuha nyo? Diba? Alam niyo naman pala sa Netflix galing yung idea eh. It's just a Netflix, A Netflix scenario. Then what's the fuss? Why are you so triggered? Diba? If you are so triggered, and you are so, parang affected by the remark, and you cannot take it as a joke, something is wrong in your head. State of the Union dito sa US, sabi ni Kirda Pinduka, ayan. Maraming salamat, oo. Ngayon, usaw na nila doon, State of the Union, Ayun. Ito na naman si Inday Joey, pinapabango pangalan ni Governor of the Province of China. Sabi ni Bayad. Proven. Di ba pinakita kita last time? Kasi hindi mo naman kinaya. Anong dapat nating patunayan ngayong gabi? Ano dapat nating patunayan ngayong gabi? In-invite kita, umakyat ka, hindi mo kinaya. So, ano gagawin natin? Block ka na ha. Gamit ibang account. Ayan. Block na. Sabi ni, Sir Raymond, Inday did not want to answer the question, kaya nag-joke na lang siya, tapos na-paranoid sila. True. Ayan. Ayun. Ang galing ng troll nito ni Joey. Oo, kasi parang gusto nila, to-troll nila ako, tapos syempre parang pag-screenshot nila, Joey, ganyan, tapos nandun din yung mukha ko. So, ayun, tapos isasend nila sa group chat nila, tapos magtatawanan sila. Yung mga ganun, sobrang loser, no? Sobrang loser. Yung parang,
Sa lahat ng mga gumagawa nun, tapos pag-uusap-usapan niyo ako sa mga group chat ninyo, dalhin niyo dito, mga tanga! Diyos ko! Diba? Hindi niyo kasi kaya. Hindi niyo kasi kaya. Pumunta kayo dito, dalhin niyo dito yung issue niyo, pag-uusapan natin. Diba? Dali-dali kong kausap eh. Ang problema, hindi niyo kasi kayang gawin. Ganun lang yun. Ayun. Ayun.